Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Princess Charlotte T. Pascual, 18 years old mula po sa Mabalacat City, Pampanga. Ang tungkol naman po sa aking pamilya ay ako po ay isang only child at pinalaki po ng isang solo parent mom. Simula po noong 7 years old ako, wala na po akong connection sa aking father, and bali-balita po is meron na po siyang sariling pamilya. And ever since, ang mama ko na po ang nagpalaki sa akin. And wala pong trabaho yung mama ko. Vendor lamang po siya, o nagtitinda lamang po kami sa aming sariling tahanan sa labas lang po ng bahay. Ang aking ina is elementary graduate lamang po siya, and hindi na po siya umapak ng high school. And bali ako po yung magiging first na aapak po sa college sa aming pamilya. Sa ngayon po, ako po ay isang first year college sa Mabalacat City College, kung saan a public school, and wala po akong binabayarang any tuition po. Ang aking program of choice is Bachelor of Science in Customs Administration, and pinili ko po ito sapagkat nakikita ko po in the future na marami po akong jobs na mapapasukan. Pwede po akong makapagtrabaho sa Bureau of Customs, sa airport, at sa mga shipping companies. Kaya pinili ko po ang trabahong ito sapagkat nais ko po matulungan yung mama ko after ko po mag-graduate, and gusto ko na po siyang matulungan sapagkat ayoko na po siyang magtinda. If you could solve one pressing global issues, what would it be and why? So, if magkakaroon man po ako ng chance, is ang aking resolbahin ang kahirapan or poverty. Because ang poverty ay nararanasan po ng maraming tao at hindi po siya maiiwasan sapagkat sa lahat po ng kontinente dito sa mundong ito ay nakakaranas po ng kahirapan, at nais ko pong makatulong sa mga kapwa ko kabataan kung saan nakakaawa po kasi ang sitwasyon nila, kung saan hindi po sila nakakapag-aral at kailangan po nilang magtrabaho sa murang edad, and ang kahirapan po talaga ang aking magiging main focus po if magkakaroon man po ako ng tsansa. If you could redesign the education system, what would you change and why? If magkakaroon man po ako ng chance na baguhin man po ang edukasyon dito sa Pilipinas, is magkakaroon po ako or magfo-focus po ako sa 3 subjects dito sa Philippines, kung saan patatalagyan ko po yung mga knowledge ng mga bata sa 3 asignatura nito. The first one is English, Math, and Science. These 3 subjects, kung saan nagkakaroon po tayo ng general knowledge, and gusto ko pong mag-focus yung mga youth or yung mga kabataan po ngayon sa 3 subject ngayon, kung saan may apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At para po kapag nagkaroon po tayo ng comprehensive exam, hindi na po mangungulalat ang Pilipinas dito. What are the 3 specific things you are doing now to achieve your goals? So, the first one is I am a working student po. Nagtatrabaho po ako sa isang kapihan po dito sa amin, sa Mabalacat City. And bilang isang working student po, mahirap pong pagsabayin ang pagtatrabaho and pag-aaral. And kinakaya ko po yung pagod para ma-achieve ko po yung mga goals ko in the future, and masanay po yung katawan ko sa pagtatrabaho. And sa pagtatrabaho ko po, kahit makatulong man lang po ako ng sobrang kaunti sa aking nanay, sa pang-allowance ko lang at sa pang-masahe ko lamang po, is para hindi na po ako hihingi sa kanya. The second one is multitasking. Bilang isang working student at estudyante, at bilang isang anak po ng aking magulang, kailangan ko pong ma-manage yung time ko ng mabuti para ma-fulfill ko po lahat ng roles na aking kailangan na gawin, bilang isang trabahador, estudyante, at anak po ng aking magulang. And ayoko pong maging pabaya sa lahat ng bagay. And yung pangatlo naman po is that I am a very optimistic person.
kailangan ko pong makita ang mga brighter side ng mga bagay kahit may failure man pong nakikita, sapagkat yung mga failure po na yun or yung mga struggles is I believe that isa po yun sa mga steps para ma-achieve ko po yung mga goals ko sa buhay, and dapat lagi lamang pong go with the flow sa buhay po na ito. Why are most deserving to be granted your requested financial assistance? Ang masasabi ko po is, I am not really the most deserving para matulungan sa financial assistance, but rather, masasabi ko po, I am a deserving to be matulungan po ninyo sa mga financial assistance, sapagkat the first one po is ang aking nanay isang solo parent at isang vendor kung saan wala po siyang trabaho, and yung mga tinitinda po niya is very seasonal lamang po, and hindi po kami ganun kabenta, and hindi po kami ganun kalakas kumita, kung saan saktong sapat lang po talaga siya ng pangkain namin at pangbayad po ng bills. And yung pangalawa naman po, alam ko po sa aking sarili na if ever na matutulungan niyo po ako, hindi po mapupunta sa sayang yung pera niyo, kasi gagamitin ko po ang perang financial assistance para pambili po ng aking mga libro, sa pamasahe or sa mga pang-allowance or sa mga other expenses ko po sa school na aking nag-aaral ako. And pangatlo, alam ko po sa aking sarili na forever grateful po ako sa mga taong tumutulong sa akin at hindi ko po sila kinakalimutan. And even sa mga small po na mga bagay, patuloy po ako magpapasalamat dito. And to my final say po, and I really wish na matulungan niyo po sana ako, kasi hindi po kami financially stable po ng aking ina, and wala nga po siyang trabaho, and matulungan ko lamang po siya sa mga ganitong pag-a-apply sa mga scholarship or sa mga financial assistance po sa nakikita ko po through online. And maraming pong salamat, and I really wish na makapasok po ako as one of your MP grants po. Thank you po.